Uy, girl, may i-rent ko nga pala ako sa'yo. Pinsan ko from US. Wala, pero Okay, ano ba? Ano ko yung voice? Kung hindi na tama. Ayoko na mag-gawa ng Pinoy na wala. Tama na. grabe ka naman, porket pangit yung nangyari sa ex. Ganun ba? Kaya, lahat ng magaganda at comfort ibang. Anyway, wala itong class. So, tayo. Punta. Let's go sa National Museum of Fine Arts. Maganda daw dun eh. Actually, mas ano. Maganda na naman yung search sa internet. Kasi ako mag-enjoy sa mga Tara na, maganda dun. Tapos mag-cafe tayo later. fine, fine. Wait! Ba't kasama mo jowa? Akala ba girls day? Sorry na, man. Sorry kasi namin ngayon lang siya may free time. Kita na lang tayo later pag magka-coffee na tayo. Bye-bye! Uy! Mika, ano ba yan? Ang ganda no? Ito yung sikat na Spoliarium ni Juan Luna. Nag-aral naman ako, no? Alam ko to. Sadyang di ko mag-gets kung ba't sikat na sikat yung painting na to. Fine, maganda, pero parang overhype masyado. Dahil ang painting na ito, ang isa sa nagtulak sa mga Pilipino upang umpisa ng revolusyon. Ha? Revolution? Eh di naman Pilipinas yan ah. Wala ngang Pinoy oh. Sinasalamin ng larawan na ito ang nakakulungkot ng lagay ng mga sinaunang Pilipino sa ilalim ng mga kamay ng Espanyol. Ang mga katawan na duguan na hinihila ay mga gladiator na madalas ay walang magawa kundi makipaglaban hanggang kamatayan. Pero representan nila ang mga Pilipinong naapi at walang magawa habang pinagmamalupitan ng mga Espanyol. Wala man dito ang Pilipinas dahil sa kung sino ang may gawa nito, naapektuhan niya kung paano iintindihin ng mga tao ang kanyang obra. Bilang isang Pilipinong nasa ilalim ng kolonyalismo, nakita nila ang madilim na realidad ng mga Pilipino mula sa larawan na ito. Dami mong alam tungkol sa arts. Discover. Pangalan ko ay Memo at ako artist din ako. Name. Kahit good name ko yun ah. Scam ka ata eh. Sige nga, ano alam mo sa mga artworks na yun? Ha? Di ko lang kumuha ng mga obrang ito, pero taga-board daw ang gumawa. Pilipino ba talaga ang gumawa nito? Ang ganda o tsaka ang unique. Tignan mo ang larawan na to. Ang mga parang bulong-bundukin na iyan ay ang Chocolate Hills na nasa Bohol. May mga matatanda din na nakakaalala nakita nila ang mga larawang ito sa isang simbahan sa Bohol. Ngunit sandali, ba't parang di ka naniniwala sa kagalingan ng mga Pinoy? Hay nako, long story. Tsaka din naman sikat ang painting sa Pilipinas. Kaya paano naman matututo at magiging magaling ang Pinoy, di ba? Alam mo, ang mga Pilipino ay may angking galing. Ipapatunayan ito ng ating mga ninuno at mga tanyag na tao sa ating kasaysayan. Totoo naman na di sikat ang sining sa ating bansa. Ngunit sa bawat henerasyon ay may isang batang isinisilang na may talento sa sining. Di man sila suporta ng iba, patuloy sila gagawa ng iba't ibang likha dahil parte iyon ng kung sino sila. Ang iba ay gumagamit ng mga bagay sa kanilang paligid upang lumikha. Kaya nilang gamitin ng bato, lupa, at dahon kung kanilang nanaisin. Si Guillermo Tolentino nga ay nagumpisa sa pagulma ng mga kalabaw gamit ang putik. Tignan mo yung painting na to. Ikaw ang nilang subat na ligan. Eh, tignan mo ang gulo. Di mo kanilang kung anong meaning yan. Sa totoo lang, masaya ako. Pinsan lang hindi bumilig sa estilo ng sining. Ang larawang ito ay ginawa dahil kinumisyon si Ang Kyukok
ng National Manpower and Youth Commission ng Department of Labor and Employment. Makikita mo rito ang mga braso at binti ng mga tao habang sila ay nasa gitna ng trabaho. Ang larangan ng sining ay kakaiba. Hanggang ngayon ay maski ang mga eksperto ay nagdedebate kung ano nga ba ang dapat inatangi ng isang bagay upang maituring na obra. Maski si Guillermo Tolentino ay nagbigay kritisismo sa mga modernong eskultura. Ngunit hindi ba hindi makatarungan upang hindi pansinin ang isang bagay dahil lamang ito ay kakaiba? Bawat obra ay bunga ng pagod, oras, abilidad, imahinasyon, damdamin, isipan, pagkakakilanlan at pagkamalikhain ng gumawa. Ang sining ay malawak at walang hangganan. Kaya't bilang alagad nito, ating responsibilidad na palawakin ang isang isip upang makita ang kalagahan o kagandahan ng bawat obra sa mundo. You're right, Memo. We can't remain in our comfort zone kasi nagiging kulungan ito and it prevents us from improving. Hindi tayo nagiging better as a person. Bago na ba isip mo tungkol sa sining at sa mga kapwa mo Pilipino? Oo na, Spanish Day, para maliit ang dami na. May pagpaga din pala tayo, no? Tsaka, art goes beyond what meets the eye. Pero, ano ba talaga dito? Anong tingin sa'yo? Para i-add kita, tsaka share tayo ng art message. Kailangan ko ng umalis. Tama ka na palayo ko lamang ang memo. Ang tunay ko pangalan ay Guillermo. Alam din ito. Simple, mag-Tolentino. Magpapasa lang po ng project. Sige, pasok. Ma'am, ito po yung project ko sa Art Appreciation. Sige, babalik ko na lang sa'yo. Sige po, ma'am. Salamat po. Simula nang pumunta ako sa museum, ninais ko na maging professor sa field ng arts. Nagtagumpay naman ako at ipinapasa ko na sa students ko ang lahat ng learnings ko mula kay Guillermo. Hindi ko na siya uli nakita kahit na ilang beses na akong bumalik sa museum. Hindi ko man siya nakita ay baon ko pa rin ang lahat ng naituro niya, kasama ang bagay na matagal ko nang hinahanap sa buhay. Ang pagmamahal sa sining at sa ating bayan na siyang bumuo sa akin. Tara sa National Museum of Fine Arts. Baka tulad ko, mahanap mo rin ang para sa'yo.